Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyo nga aga. Yin bantayan, yin sunod, yin tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas, welcome sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sang Miyerkules, Abril 22 na kita tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita, Jinel Baclay. Kag karon sa aton balantayan kag mga mainit nga mga pangulong dinalan. Pagpanagtag sang fuel subsidy sa mga operator sa Western Visayas nagsugod na suno sa LTFRB Region 6. Western Visayas hindi apektado sang nationwide transport strike suno sa LTFRB. Big time rollback liwat naging patuman kahapon nga adlaw pila ka mga motorista in kalipay ang pagbuhin sa presyo sang produktong petrolyo. Mga opisyales sa barangay nga involved sa illegal nga aktibidad wala ginatolerar sang DILG. Air quality sa Metro Iloilo nagapabilin nga yara sa good to fair levels suno sa DENR. Apang City Health Office nagpanugyan sa vulnerable sector nga magsuksok sa gihapon sang face mask kun magwa. Healthcare proxy ordinance ginpirmahan na ni Iloilo City Mayor Raisa Trenyes. Iloilo nagaisanon sa tanan nga probinsya sa rehiyon nga nagnubo ang headline inflation sang Marso. DILG Region 6 nakabaton sa 18 ka reklamo halin sa ginlunsar ang anti-EPAL policy. Kag Iloilo Province Startup Development Committee nagapanghanda na para sa startup promotion event sa bulan sang Mayo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:04 sa aga kag karon sa detalye sang aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Pagpanagtag sang fuel subsidy sa mga operator sa Western Visayas nagsugod na suno sa LTFRB Region 6. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita, umpisa na sang DOTR kag LTFRB ang distribusyon sang fuel subsidy sa pila ka operator sa Western Visayas. Sa nagligid nga semana sa nagsugod sang tagtaganay pagi sa online cash transfer sa pila ka benepisyaryo suno kay LTFRB 6 Chief Transportation Development Office kag spokesperson sang LTFRB Attorney Maria Josette Abiliar sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa datos sang ahensya yara sa 13,000 ka operator sa Western Visayas kag Negros Island Region ang magabaton sang ayuda sa tion nga makumpleto ang kinahanglan nga mga requirements. Ginkumpirma man ni ikaw DTC President kag Western Visayas Alliance of Transport Cooperative and Corporation Incorporated Advisor Mr. Rizal Alido nga amat-amat na nga na-download sa ila ang balor 10,000 pesos nga ayuda sa mga operator. Sa bayan sa mga drivers naman sa datos ang LTFRB yara sa 11,000 ang target beneficiaries kag yara na sa 2,000 ang nagbaton sang fuel subsidy. Sa mga wala naman sang fuel pasada card mahimo ang ihatag man sang manumano ang ayuda sa diin may guidelines nga paghahimo ng ehensya sa distribusyon sa tion nga makumpleto ang proseso sang validation dugang pa ni Abiliar. Para sa Bagong Pilipinas, Jinel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News.
Western Visayas hindi apektado sa nationwide transport strike suno sa LTFRB. Mga units nga posible magaupod sa strike ginamonitor sang ahensya. Radyo Pilipinas, report. Sa detalye sang balita. Padayon ng monitoring sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Western Visayas sa ginaiwat nga transport strike sang pila ka transport group sa bilog nga pungsod sugod sa adlaw sang Abril 21. Ang maayong nga balita bangod diri sa Western Visayas ginpahayag ni Attorney Abiliar nga wala pa sang nabaton nga report ang ahensya nga may nagupod labi na sa transport co-op. Una na ginpahayag ni WVA TTCCI Advisor Rizal Alido wala sila nagasuporta sa untat biyahe kag padayon naman ang biyahe sa ilang mga miyembro nga kooperatiba. Suno kay Attorney Maria Josette Abiliar, spokesperson ng LTFRB, hindi naman mapangduha-duha ang ahensya nga mag-issue ng show cause order sa mga PUV kag PUJ nga madakpan nga naguntat biyahe kag pagapangayuan sila sang paathag. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Padayon ng monitoring sa land. Sa iban pang balita, dako ang pagpasalamat sa motorista nga si Ramil Buayo Jr., sang distrito sang Lapus sa panibag-ong rollback sa presyo sang produktong petrolyo kahapon nga daw. Nagpa full tank man ang tricycle driver nga si Antonio Santiago sang San Isidro Lapas sang nabalaan nga may rollback sa gasolina. Sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo sa mga drivers ilagin pahayag nga kulang pa ang rollback pero makabulig na ini nga mabuhina ng ila gasto sa pagpatughong sang katong. Sa pinakaulihing nga presyo hanay sa mga gasolinahan sa siyudad sang Iloilo, nag-average sang 90 pesos ang litro sang diesel, yara naman sa 79 pesos tubtob 80 pesos ang litro sang gasolina. Radyo Pilipinas News. Wala ginatolerar sa Department of Interior and Local Government Region 6 ang mga opisyalis sa barangay nga involved sa illegal nga mga aktibidad, labi na sa illegal nga droga. Suno kay DILG 6 Director Juan Jovian Iniñero, ang mga opisyalis sa barangay nga involved sa illegal nga droga ang kabayin lamang sang problema bangod may katungdanan man ang mga pumuluyo nga i-report ini sa mga otoridad. Dapat nga makigbahin ang mga pumuluyo agud hindi maglapta ang problema sa komunidad. Para makabulig sa kampanya kontra illegal drugs, ginaduso sang DILG Region 6 kaupod ang PDEA nga ipatuman sa mga barangay ang drug-free workplace program sa diin ginapaidalam sa drug test. Ang mga officials agud mapakita sa publiko nga seryoso ang barangay sa pagpapas sa problema sa illegal nga droga. Radyo Pilipinas News. Air quality sa Metro Iloilo nagapabilin nga yara sa good to fair levels. Suno sa DENR EMB6 apang City Health Office nagpanugyan sa vulnerable sector. Padayunon ang pagsuksok sang face mask kun magwa. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Emer Rose Santiagudo. Nagapabilin nga yara sa tolerable o acceptable standards ang air quality sa Metro Iloilo. Sandig sa assessments ng Department of Environment and Natural Resources o kung DENR, Environmental Management Bureau Region 6. Sandig sa ahensya, yara sa good to fair ang air quality index levels base sa ilang nga pinakaulihing nga air monitoring as of April 21. Sa ilang nga station sa Oton, San Miguel, Pavia, kag sa Garden of Love sa Iloilo City. Suno sa ahensya, hugot nila nga ginabantayan ng Metro Iloilo Airshed matapos ang report sa haze sa Metro Cebu kag Manila. At isar nga tolerable pa, kag yara sa acceptable standards ang air quality sa Metro Iloilo. Nagpanugya naman ang DENR EMB kag Iloilo City Health Office sa vulnerable sector. Ilabi pa ang mga bata, katigulangan kag ang mga individual na may respiratory conditions kag pulmonary ailments na magpatuman sang precautionary measures. Suno kay Dr. Mary Ann Diaz, head sang CHO, dapat gihapon nga maghalong ang yara sa vulnerable sector kag dapat magsuksok sang face mask lakip sa iya panudyan mo ang paglikaw o kung paglimita sang outdoor activities kung mataas ang level sang polusyon. Pagsirado sa mga bintana agud ma-improve ang air quality kag pagsuksok sang face mask para sa mga vulnerable sector.
recent EMD report, ang aton nga air quality index of Iloilo City remains fair. No? The air quality may vary due to changing pollution or pollution sources or levels. So ang air quality today is generally acceptable naman, but may be sensitive to those with respiratory conditions like sa mga asthma, mga COPD, and other pulmonary ailments, as well as sa mga atong kabataan and sa ating mga elderly individuals. So the Iloilo City Health Office advises to take mga precautionary measures, no? Like avoid and limit outdoor exposure, especially kung ang pollution level natin is high. And then to stay indoor, no? If possibly, close the windows and improve indoor air quality. Ato panimalay, hindi kita sagad may mga burning ng mga pinipilay burning of candles, mga incense, and whatnot siya. And then we should Ang kabayan sa pagpahayag ni Dr. Mary Ann Diaz, ang City Health Officer. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Sugulo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Healthcare Proxy Ordinance ginpirmahan na ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagapanumbalik sa balita si Emerald Santiagudo. Ginpirmahan na ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang Healthcare Proxy Card Ordinance nga iya ginakabig na dako nga tikang para maprotektahan ang ikaayong lawas sa mga Ilonggo. Sa idalom sang Healthcare Proxy Ordinance, maghimo na maka-appoint sang kaugalingon nga health proxies o kon healthcare agents nga maghimo sang kritikal nga medical decision sa mga ospital o kon healthcare facilities. Target sa niya mabuligan ng mga miyembro sang LGBTQIA+ community mga laon. Natigulangan, balo o kun mga Ilonggo nga wala na sang nabilin nga pamilya, agud may ara sila sang health proxy nga magahimo sang kritikal nga mga health decisions. Sunod sa alkalde ang ordinansa, makahatag sang seguridad, dignidad kag equal access sa healthcare ilabida sa mga nagaisahanon na lang, wala sang immediate family o kung gusto magtala na sang partner o kung trusted individual. Ang syudad sang Iloilo, ang labing una nga local government unit sagwa sang Metro Manila nga nag-aproba kag nagpatuman sang makabig nga landmark legislation para sa ikaayong lawas. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Sugulo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hugot nga ginkondina ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang nagluntad nga insidente sang sexual abuse sa isa ka minor de edad sa distrito sang Molo. Sunod sa alkalde bilang opisyal kag bilang isa man ka Iloy, hugot niya nga ginkondina ang nasambit nga insidente. Ginpahayag niya nga dapat seryosohon ang insidente kanang kinahanglan sang madasig kag coordinated, compassionate nga pag-aksyon. Ginpahibalo na siya ni Iloilo City Police Office Director Police Colonel Wilbert Parilla nga na-file na sang kaso ang tatlo ka mga suspect sa amo nga insidente kag yara na sa balay dalayunan. Nagpasalamat man siya sa kapulisan sa badasig nga pagdakop sa mga suspect. Nagmando man ang alkalde sa City Social Welfare and Development Office kag sa Women and Children Protection Desk sang ICPO nga tutukan na nagluntad nga insidente agud mapasiguro nga makabato ng biktima sa nagakaigo nga proteksyon, psychosocial support kag bulig. Pasalig sang alkalde nga hatagan sang bulig ang biktima kag ang pamilya sini. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagaisahanon ang Iloilo sa tanan nga probinsya sa reyon nga nakabalag sang mas manubo nga inflation rate sa nagdigad nga bulan sang Marso. Ang probinsya nakabalag sang 3.4% sang March 2026 nga mas manubo ipaanggid sa 3.8% sang nagligad nga bulan sang Pebrero. Na record man nga may pinakamataas nga pagsaka ang Capiz nga nakabalag sang 3.3% sang nagligad nga Marso halin sa 1.6% sang Pebrero. Ang Aklan nakabalag sang 4.9% sang Marso halin sa 3.4% sang February. Ang Guimaras naman nakarecord sang 1.6% halin sa 0.4%. Ang Antique may 3.1% halin sa 3%. Samtang may 1% naman nga pagsaka ang nabalag ang Iloilo City nga may ara sing 3.9% sa naligad nga Marso halin sa 2.9% sang Pebrero. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Nakabaton sa 18 ka mga reklamo ang Department of Interior and Local Government Region 6 sa sa ginlunsar ang anti-EPAL policy. Suno kay DILG 6 Director Juan Ovian Iniñero ang tanan nga reklamo nga ila nabaton ang ila ginsumite sa DILG Central Office. Sa pagsumite sang reklamo ginatun-an sang legal services sang ahensya kung dapat pasakaan kaso ang ginareklamo o kung kinahanglan nga may himuon nga pagbag-o sa polisiya. Ginihemplo man sang opisyal nga sa Rojas City madasig naman naging pangkakas ni Mayor Ronnie Dadivas ang isa ka tarpaulin nga ara sa ang iya itsura. Katuyuan sang anti-EPAL policy nga maduso ang profesionalismo malikawan ang mga institusyon nga magamit sang pagpamulitika kag magtutok gid lamang sa pagserbisyo sa pumuluyo. Radyo Pilipinas News. Resulta sang mas ginpabaskog nga koordinasyon sa mga soldado kag sang pumuluyo sa Isla San Negros. Ang serye sang enkwentro nga nagluntad sa banwa sang Tuboso nga nagresulta sa pagkapatay sang 19 ka mga rebelde. Suno kay 3rd Infantry Division Commander Major General Samson, bugos ang suporta sa mga residente sa lugar nga nangindala na gud makuha ang importante nga mga impormasyon sang 79th Infantry Battalion kag magpatuman sa operasyon batok sa mga rebeldeng komunista. Sa nagluntad ka engkwentro, nakumpiska sa militar ang mga armas, granada, bandolier, kag iban pang importante nga kagamitan kag papeles sang mga rebelde. Samtang yara na sa mayong kahimtangan ang nasamaran nga soldado sa nasambit nga engkwentro. Liwat naging panawagan ni Samson sa mga nabilin nga rebelde nga magsungka na lang kag sikwayon ang pagpakig-away batok sa gobyerno. Bukas ang gobyerno sa pagbulig sa mga magasungka nga mga rebelde dugang pa sang opisyal. Radyo Pilipinas News. Nagapanghanda na ang Iloilo Province Startup Development Committee para sa nagahilapit nga Startup Promotion Event sa madason nga bulan sang Mayo. Kadungan sini nagsapol ang Technical Working Group sang komitiba agud hambalan kung paano masuportahan ang mga negosyo lokal. Natandog sa sinapol ang mga stratehiya kag koordinasyon sa mga local government unit nga may dako nga papel sa pagpabakod sang startup ecosystem sa probinsya sang Iloilo. Katuyuan sang Startup Promotion Event ang magatag sang mas madamo nga oportunidad sa mga aspiring entrepreneurs, small business owners, kag mga innovators. Radyo Pilipinas News. Gindala sang Iloilo Provincial Health Office kaupo ng local government unit sang San Dionisio ang mga essential health services sa mga pumuluyo sa barangay, Taloato kag Kaiping nga mga komunidad. 24 ka mga benepisyaryo nagbaton sang lipid-based nutrient supplement, samtang 34 naman ka pamilya ang ginatagan sang iodized salt bilang bulig sa nutrisyon sa mga pumuluyo. Masobra 50 naman na nakaagom sang medical consultation, samtang 39 ka mga residente ang nagbaton sang dental care, lakip na ang oral hygiene kits, kag fluoride varnish. 15 naman ka mga kabataan na nakabaton sang circumcision services, samtang first aid, kag health advocacy sessions naman ang nabaton sang 17 ka mga benepisyaryo. Radyo Pilipinas News. Gin kasubo ni Negros Occidental Governor Bong Lacson na nangin kamatayon sang 19 ka mga ginaligar katapo sang New People's Army sa engkwentro nga nagluntad sa Tuboso, Negros Occidental. Patag sang gobernador, masubo ini para sa iya bangudlon sa mga Pilipino ang nagkontrahanay sa sining nga engkwentro. Liwat naman nga nagpanugyan ng gobernador sa iban pang rebelde nga magbalik na sa sabak sang gobyerno. Suno sa gobernador, may mga nakahanda nga programa ang gobyerno para hatagan ang mga rebelde sang panibag-o nga panugod sa ila nga pagpangabuhi. Radyo Pilipinas News. Nagumpisa na nga mabatyagan ang kasadya sa ISATU bangod sa padayon nga preparasyon para sa Pista sa Nayon 2026. Bisan wala pang opisyal nga pagbukas, damo na sa mga kiosko ang makita sa palibot sang school campus. Sa basketball court, bukas ang mga food stalls nga nagatanyag sa nagkalain-lain nga pagkaon na ginadagsa naman sa mga estudyante. Sa sulod naman sa educational center, may mga photo booth, Pokemon merchandise, bulak, lokal nga mga produkto, kag ukay-ukay nga pwede usisaon kag baklon. Ang ini nga mga early setup nagapakita sang masadya nga selebrasyon ginapaabot sang tanan. Padayon nga magbantay sa mga opisyal nga pagbukas sang Pista sa Nayon 2026 sang Universidad. Radyo Pilipinas News. Natapla sa Philippine National Police Maritime Group ang 5 ka mga sakayan pangisda nga nagahimo sang illegal fishing activity sa Kalalauran,
sang Tangalan, Aklan sang Abril 15. 5 ka mga sakayan ang nadakpan sang gin-operate nga wala sa nagkaigo nga mga permits kag mga dokumento gikan sa lokal nga panguluhan nga bayulasyon naman sa Republic Act 8550 o kon Philippine Fisheries Code of 1998. Ang mga nadakpan nga mga mangisda ang yara sa kustodiya na sang otoridad samtang ang mga fishing vessels naman ang nakuha nagabalor 2.1 million pesos ginkumpiskar kag gindokumento sa nagakaigo nga disposisyon. Ang mga sakayan pangisda hindi otorisado nga maghiwat sang aktibidad kag wala ginatugutan ang ilang mga helikopter sa pagpangisda sa sulod sang municipal waters. Ang operasyon ang inmadinalag-on sa pagbinuligay sang PNP Focus Agenda sa idalom sang Enhanced Managing Police Operation suporta sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga nagapabakod sa pag-amlig sang marine resources sang pungsod. Ginsiling sang PNP Maritime Group nga ang operasyon batok sa mga illegal, wala na report, kag unregulated nga pagpangisda magapadayon sa bilog nga pungsod. Ang inisyatiba nakalinya sa malapad nga pagpaningawa sang gobyerno para maamligan ang palibot kag tayuyon nga palangabuhian, pagsulong sang katuyuan sang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman santo sa pagpatuman sang kasuguan sa baybay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:24 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kaginyo nabatian ang detalye sa managapangunang balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sang Miyerkules, Abril 22 na kita tuig 2026 sa dugang pang mga balita kag impormasyon. Please share, follow kag like lang sa aton nga Facebook page nga Radyo Pilipinas Iloilo. Good morning kay Jovi Tihada Pineda nga nagaupod sa aton sini nga pagpangalagad sa tanan naton nga mga FB live viewers. Salamat gid padayon kamo sa pag-follow kag like kag mag-comment kung may mga greetings kamo diri sa aton sini nga pagpangalagad para ma-acknowledge naton kag ma-shout out ang inyo sini nga mga palanamyaw. Kita karon sa programa Iloilo Morning kada aga. Ako nagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita, Jinel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.